Mababang ratings di umano na sinasabi ng mga kumakalaban sa legendary trio na Tito Vic and Joey namigay ng malaking papremyo sa nasugod sa barangay. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago ang lahat, kamusta kayo mga kaparokya? Ako si Mervin at nandito ako muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Subalit para maumpisahan natin ang ating kwentuhan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So another milestone na naman po para sa Batang Quiapo ni Coco Martin nang makakuha uli ito ng new all-time high na 18% TV ratings nitong nagdaang Lunes, August 12. So talagang patuloy na tinatangkilik ng masa ang programa ni Coco Martin dahil patindi ng patindi ang mga eksena sa Batang Quiapo. So makikita dito na ang layo ng pagitan ng TV ratings ng Batang Quiapo sa katapat na programa nito sa GMA na Pulang Araw. So almost 10% po ang layo ng TV ratings ng dalawa. Patunay talaga na mas maraming solid viewers ang ABS-CBN kesa sa GMA. Kaya tulad ng lagi kong sinasabi na malaking bagay sa It's Showtime ang pinagsamang viewers ng ABS-CBN at GMA sa noontime show. So again, congrats Coco for making all-time high sa lahat ng programa. Samantala nakarating na sa bansa ang mga atletang lumahok sa Paris Olympic at talagang dinumog sila ng kanilang pagdating. Nakakaantig ang post ng two-time gold medalist sa kanyang ama na naghihintay sa pagdating niya. Anito, maraming salamat pa. Masaya ako nakita kita doon, nakasuporta. Pasensya na pa, hindi ako masyadong makakaway. Ang daming nagpapa-autograph. Kita-kits soon pa. Hindi talaga magkanda umayaw ang mga fans na gustong makita ang two-time gold medalist. Kung kaya tanging kaway lang sa ama ang naibigay nito. Well, anytime soon naman ay magkikita din sila ng kanyang mga mahal sa buhay. Iba din talaga ang alaga at pagmamahal ng magulang, lalo pat matagal kayong nawalay sa isa't isa. Samantala, Vice ganda, bakasyong pansamantala sa It's Showtime. Kasalukuyang nasa Taiwan ito para sa shooting ng kanyang upcoming movie na kasama sa MMFF or Metro Manila Film Festival 2024 na The Breadwinner Is. So yun nga mga kaparokya, medyo matagal na mawawala ang main host ng It's Showtime para sa ilang shoot na gagawin sa nasabing bansa. Kung kaya asahan natin na medyo malulungkot kahit papaano ang mga viewers ng It's Showtime sa pagkawala pansamantala ng kanilang idolo. Well, ganun din naman siguro ang mangyayari kay Bossing na may entry din this coming MMFF na The Kingdom. Kaya asahan natin na madalas mawala ang isa sa original host ng Eat Bulaga. So bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At bago natin kalimutan, sinashoutout ko lahat ng supporters, followers at viewers ng It's Showtime, ganun din ng Eat Bulaga. At big shoutout sa mga subscribers at followers ko sa aking Facebook at TikTok account. Maraming salamat po at na-appreciate ko po kayong lahat ng sobra. So kahapon sa episode ng Sugod Bahay ay muling nakabalik ang female host nito na si Maine Mendoza. Ilang linggo din nawala ang asawa ni Arjo sa Eat Bulaga na sobrang kinamis ng mga Dabarkads. Dahil iba din talaga ang presence ni Maine sa noontime show ng mga legit Dabarkads. Welcome back Maine Mendoza. Anyway, nakakaantig at talagang nakakaiyak ang winner kahapon sa Sugod Bahay dahil sa iniinda nitong sakit. Talagang makikita sa mata nito ang saya dahil sobrang kailangan nito ng pera pampagamot ng kanyang sakit. Ang winner ay kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na cancer. 4B cervical cancer, kung kaya pati mga tao sa studio ay napaluha na din sa kwento ng Sugod Bahay winner.
Grabe, alam natin ang hirap ng magkaroon ng mga malulubang karamdaman tulad ng ganito, lalo pat wala kang pera. Sobrang hirap po yan mga kaparokya, kaya ramdam na ramdam sa kanya na parang kahit papaano ay nabunutan siya ng tinik at nabawasan din ng iisipin dahil sa kanyang mapapanalunan sa sugod bahay. Kaya para sa akin, tama yung sinasabi ni Tito Soto na ang Eat Bulaga ay public service program masquerading entertainment dahil talagang ang misyon ng programa ay tumulong ng tumulong. So yun nga, mabibigyan ng tulong ni Tito Sen ang winner at binigyan din ng Eat Bulaga ng 100,000 pesos plus regalo para tulong pampagamot nito. Mga parokya, bihira lang magbigay ang Eat Bulaga ng ganyang kalaking papremyo at talagang sa taong talagang kailangan na kailangan lang. And I guess twice na silang nagbigay ng 100,000 sa nasugod mula nang lumipat sila sa TV5. So sa mga tumataliwa sa Eat Bulaga or sa TVJ, ito ba yung sinasabi nyong mawawala daw di umano sa ere dahil sa low ad rate, low ratings, at pinakaayaw na programa ng may-ari ng TV5? Alam nyo yung ratings, it is just a number. Pero yung tulong na binibigay ng Eat Bulaga, hindi matatawaran yun. Yun ang pakatatandaan nyo. Kaya talagang patuloy kong ipagtatanggol ang Eat Bulaga, even ang Eat Showtime sa mga kumakalaban sa kanila. Kaya again, sa lahat ng tumataliwa sa Tito Vic and Joey, ito lang ang masasabi ko, in your dreams. Kaya walang naniniwala sa mga pinapakalat nyo dahil paulit-ulit na rumor na wala namang kakwenta-kwenta, walang kasense-sense, paulit-ulit. At saka hindi naman mga credible ang mga write-ups nyo. Anyways, congrats sa sugod bahay winner and we pray for you. So mag-ingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.